At ito naman po yung gagawin natin po ngayon. Cover nga pala po ito ng Suzuki Raider FI. Doon po sa taillight, sa ibabaw po. Bali po, kaka-deliver lang po sa akin po na ito. At bagong-bago pa po, sariwang-sariwa pa po, kumbaga sa isda. Unang step, lilihain po na natin mo siya ng 100 para magasgasan po siya lahat. At pagkatapos, pag nalihanin natin po siya ng 100, kakasgasan po natin to ng cutter. Yung cutter, magpo-focus po tayo dun sa mga design ng mga kantuhan at sa mga gilid. Para makakasigurado lang po tayo ay may kakapitan. Meron nga pala po sa akin dati nagtanong at dati ko rin tinuruan, taga Antipolo. Nag-try silang gumawa, yung pumalpak, tumawag sila sa akin. At pagtawag nila, bakit daw ganon? Umaangat daw yung gawa daw nila na forged carbon. Yung tinanong ko sila kung paano yung process nila, yun nga po ang problema. Nagliha po sila pero hindi naman po ganun kagaspang. Dapat po ang number 1 po dito, pinaka the best, magaspang na magaspang po dapat yung plastic. Tapos dadamihan nyo po sa pagkakalmot po ng cutter. Ganun lang po guys. Magpo-focus po kayo sa lahat po ng parte po ng pwede nyo pag-applyan po ng resin na may toner. Para sa ganon, hindi po kayo mangamba kung bibitaw yung in-apply nyo pong resin. Ganun lang po yung diskarte mga guys pagdating po sa mga plastic. Yun po talaga ang pinaka-importante po sa lahat. Dapat po magaspang na magaspang ang plastic na pag-applyan nyo po ng resin. Pinaka-magaspang, mas the best. Sa pagkakalmot nga pala po ng cutter, dapat po isang pahalang, isang pa-cross, at kung pwede nyo po sanang kahit ano na kaskas, pwede po. Pinaka-importante po talaga sa lahat, yung mga gilid at mga sulok-sulok po na dapat nyo po makaskasan. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, mas magaspang, mas okay. Para wala po kayong problema pag magpipinish na po kayo. Kasi ang hirap po ng tapos na, tas uulitin nyo po. Back to zero po kayo. Meron nga pala po ako dito na ginagawa. Pinapagawa po nila sa akin. Kasi nga gumawa din po daw sila ng real carbon fiber. Tapos ganun ang issue. Yung mga bumibitaw. At isa pa mga guys, pag bumitaw na po yung resin sa plastic, tapos naglilihan na po kayo at napasukan na po yan ng tubig, gumagapang po yung tubig dun po sa loob. Kahit anong tabon nyo po dun sa butas na yon, hindi po nyo mape-perfect yun. Kaya ang technique lang po sa pag ganon, tutuklapin nyo po yun ng cutter. Yun lang po guys, ginagawa lang po yun sa mga forged carbon. Yun nga po ang pinakamaganda sa forged carbon Kahit lumagpas po kayo sa pagliliha, wala kayong magiging problema dahil kayang-kaya nyo naman ulit siya i-retouch. Hindi naman po katulad po ng mga cloth, mga honeycomb, twill design. Pag umabot po kayo nyon sa pagliliha o meron man lang kayo doon na umangat, tapos hahabulin nyo sa resin, hindi nyo na po siya mauulit. Magba-back to zero po kayo kung gusto nyo maging perfect yung gawa nyo. Ganun naman po talaga guys Pag nagkamali, pwede naman po ulitin. Kasi minsan naman po talaga, kailangan po talaga magkamali para matuto. At ito po guys, naglalagay po tayo ng resin na may toner. Sa paglalagay po, ganyan po dapat. As in black po siya, wag po kayo magpupuwang po dyan kasi nakita nyo naman po kahit bago po yung plastic, kapag nalihan na po yan, nag-iiba na po yung kulay nyan. Black pa rin po siya pero light na, hindi katulad na may resin na may toner. Kung mapapansin nyo, black na black po talaga siya. Yun ang kailangan po ng forged carbon, yung pinaka background nya po ay itim na itim po.
At pagsanay naman po kayo guys sa pagpapahid po ng resin, napaka basic na lang po sa inyo yan. Hindi nyo na po iisipin kung kailan pwedeng tumigas po yung hinalo nyo pong resin na may toner o resin na may hardener. Matatansya nyo na po yan kung ilang minutes po siya bago siya tumigas. Kasi karamihan po sa iba, pag-apply po lang ng hardener, mga ilang minutes talaga napakabilis po matuyo. At dito po guys, na lagay na po natin po yung mga forged carbon at nag-slice na po tayo. Inisa-isa ko po yan para maganda po yung salansan dun sa mga malalaki pong forged carbon. At dito naman po sa kabila, metallic. Inuna ko muna po yung metallic bago po yung forged carbon po na medyo mahaba. At sa unang pag-apply po ng resin, dapat po dot-dot lang po ang gagawin nyo. Kumbaga parang ilalapat nyo lang po yung forged carbon na in-apply nyo o kung honeycomb. Para sa ganon, pag nag-second coat na po kayo, pwede na po kayo magpakapal. Huwag nyo lang po iba-brush, itataas baba po yung brush. Gawa po kasi ng masisira po talaga yung nilapag nyo po na forged carbon. Dapat po ganyan lang po, dot-dot lang po, para sa ganon dumikit po siya. Yun lang po yung diskarte po dyan, para hindi lang po masira yung mga carbon na in-apply po natin. At natapos na natin guys yung first coat. Pwede po tayo mag second coat every 15 minutes po mga guys. At ito, natapos na natin po yung pinaka maximum po ng paglalagay po natin ng resin. Bali naka 4 coat po ko dito para baon na baon po. At na sanding na po natin po to mga guys. Hindi pwede po to i-vacuum mga guys kasi gawa po to ng flexible. Ma-stretch po siya. Di-deform po yung plastic. At mag-iiba po yung pinaka-hugis po niya pag nag-vacuum po tayo. Kaya pinaka-the best po dito, sandingin na lang po natin na grinder po. Doon lang po sa mga usli-usli lang po pero wag po kayong sasagad. At pag nalihan nyo na po siya ng sanding grinder, pwede nyo na po kayo magliha po ng 100 dito mano-mano. Sa pagliliha nga pala po nito guys, medyo mahirap kasi gawa kasi ng buhat-buhat natin po yung plastic. Hindi natin pwede po siya ipatong kasi gawa po kasi ng malit lang po to at mahirap mahanapan po ng posisyon. Ito lang po yung discarding ginawa ko. Siguro may mga parts din dito na pwede kang magliha na nakapatong po doon. Pero sa ibang parts naman bubuhatin nyo po talaga para malihaan po ng mabuti. Ganun lang po guys. At ito na po, pinapakita ko na po sa inyo kung paano po gumawa po sa inner play rings ng real carbon fiber. At ito na yung mga sagot sa inyo guys, yung mga nagtatanong po sa akin kung paano daw gumawa daw ng forged carbon sa inner play rings. Kasi yung inner play rings po guys, dapat po talaga magaspang po talaga yan para talaga sa totoo lang po talaga kumapit po ng husto yung resin. Kasi pag hindi nyo po ginawa yan at nagmadali po kayo, naku, magkakaroon din po talaga kayo ng problema pag hindi nyo po sinunod po yung process. Huwag po kayong magmamadali sa paggagawa po ng real carbon fiber. Kasi po ang real carbon fiber po talaga pong napakahirap, napakasakit, at ang laki ng gastos sa materyales. Masakit sa kamay kasi gawa po kasi ng talagang liha po talaga ang pinaka-the best po sa pagbabaganda po ng real carbon fiber. Ayun ang tagi nyo pong tatandaan mga guys. Ang magpapaganda sa real carbon fiber na ginagawa nyo ay yung pinakamagandang liha. Pag nagawa nyo po yan, talagang the best po ang lahat. At dito po guys, nalihan na natin po siya ng maayos. At dito po guys, natapkutan na po natin siya. Base sa nakikita nyo mga guys, parang finish na po siya, no? Kung sa iba siguro finish na po yan. Bali ang nagawa ko na po dyan, 3 coat, full coat po. At dahil final finish na po ito sa pagliliha, ang gamit ko po pala ditong liha ay 1,000. Pwede rin po yung 800 or 600. Dahil sa naubos na po yung aking liha na ganung number, ito na lang po yung natitira 1,000. Pwede na po yun kasi gawa naman po kasi ng yung mga alikabok lang naman po yung tatanggalin natin. Yung mga pwede pong nakita natin na
pwede natin tanggalin. Katulad po ng mga medyo may butas po na maliliit, pwede natin po isagad yon sa pagliliha. Hindi naman gamit natin ay 3M ordinaryong liha lang na 1,000, pwede na po. Doon nga pala po sa nagtatanong po sa akin kung paano po yung process po sa pagliliha. Gumamit po kayo ng sanding block pag nagliliha na po kayo dun sa mga una po nyong gawa. Katulad po nito mga guys, hindi ko na ginamitan po ng sanding block dahil alam ko na po pantay na po yung ginawa ko po. Kung alam nyo po na hindi pa po pantay, tumingin lang po kayo sa mga gilid at itapat nyo po sa ilaw. Makikita nyo po yung wave, yung paggagawa nyo. At kung halimbawa may wave pa, saka na lang po kayo mag-sanding block. Ganun lang guys para magpantay po yung ating pagliliha po sa forged carbon. Ganun lang po guys ang mga technique para madali natin po makita po yung mga wave at habulin po natin sa pagliliha. Kasi isa po talaga sa magpapaganda po ng real carbon fiber ang pagliliha. Alam nyo guys, talaga namang napakagastos, napakahirap, sakit ang mga dadaanan nyo dito sa paggagawa po ng real carbon fiber. Pero pag nagawa nyo naman po yan ng perfect, talaga naman po ang sarap po sa pakiramdam. Taas noo po kayo pag nagawa nyo po yan. At diretso na po tayo sa finish ng ating project. Real carbon fiber, forged carbon at metallic po. Sana marami po kayo natutunan mga guys sa aking munting na bahagi. At sa lahat po na nagtatanong po sa akin, ito na po yung mga kasagutan po ninyo. Kita-kits na lang po tayo mga guys sa next carbon. Thank you for watching. Bye bye.